At yan nga po, nag-umpisa na nga po tayo maglinis ng atin pong tatamnan ng kamote or yung balinghoy. Una po muna ay nagdadasdas po tayo or yung nagtatanggal po tayo ng damo. Yan po. At isusunod po naman natin ay mag-aasar po tayo or magbabangbang para lumambot po yung tatamnan po natin ng kamote or yung balinghoy. Yan po, ganyan lang po yung gagawin muna po natin sa una. Ihahanda po natin yung tatamnan po natin ng kamote or yung balinghoy. Para sa ganun po ay maganda po yung pagtatamnan po natin. Magiging malabo or mataba yung lupa kapag natanggal po natin yung mga damo. At magiging malambot din po siya dahil sa atin pong pag-aasarol or yung pagbabangbang. Kasi ang tawag po rito po sa amin, yung pag-aasarol ay pagbabangbang po. Yan po dito sa amin sa Batangas. Babangbangin po natin ang lupa para lumambot gamit po yung asarol. At kadalasan po ay ginagawa po ito sa mga maliliit na area o lugar lamang. At yun nga po mga guys, mga farmers, tuloy-tuloy po tayo sa ating pagbabangbang o pag-aasarol ng ating pong lupa na pagtatamnan ng kamote o yung balinghoy. Kailangan po nating ganyanin muna bago po tayo magtanim para sa ganun po ay maging malambot or malabo ang lupa na ating pong pagtatamnan. At yun nga po, kailangan din po nating madaliin ang ating pong ginagawang pag-aasarol o pagbabangbang dito po sa lupa na ating pong pagtatamnan dahil sa kung mapapansin po ninyo ay mainit na po yung araw, sakit na po sa balat. Kaya bago pa po tuluyang tumindi ang sikat ng araw ay kailangan po nating matapos po agad ito. Para sa ganun po, mamayang hapon ay makapagtanim din po agad tayo ng kamote or yung balinghoy kapag hindi na po masyadong matindi ang init. Yan po mga guys, mga farmers, natapusan na rin po nating linisan ang ating pong pagtatamnan po ng balinghoy or yung kamoting kahoy. Yan po. Nilagyan na rin po natin ng linya na tansi or yung string. Para dyan po natin lalagyan ng linya at dyan natin itatanim ang ating pong kamoting kahoy. Yan po. Yan po, lalagyan na lang po natin ng tudling or yung iras para dyan nga po natin itanim ang ating pong balinghoy or yung kamuting kahoy. Bali 2 iras lang po ang ating itatanim na
balinghoy or yung kamoting kahoy. Dahil sa maliit nga lang po yung area natin. Pero meron pa po tayong tatamnan na iba. Doon po sa may gawing yon. Yan po. Yan po, tatamnan din po natin yon ng kamoting kahoy or yung balinghoy. Yan po. So may tabi po ng tanim po natin na kalabasa. Yan po. Ayan po, ito po, tatamnan din po natin to ng kamoting kahoy or yung balinghoy. Yan po. Itong lugar po na ito. Katabi po ng ating tinanim na kalabasa. Yan po yung tanim po natin na kalabasa. Yan, dito magtatanim din po tayo ng kamoting kahoy or yung balinghoy dito po sa lugar na to. Yan po. Yan po, palalambutin pa po natin yung may lugar na ito. Pero yung iba po na palambot na po natin, nabangbang na po natin, yan po. Yan po. Yan po guys, mga ka-farmers, pwede na po tayo magtanim. Meron na po tayong tudling or yung iras na pagtatamnan. Pero bago po tayo magtanim, pakikita ko po muna sa inyo kung paano po tayo kumuha ng gagawin po nating pantanim or yung binhi po natin na itatanim po rito sa atin pong pagtatamnan ng kamoting kahoy. Pwede na po ito. Mabawasan po natin yung isa. Pwede na po itong pantanim. Mas maganda nga po itong medyo mura ng kaunti para madali po siyang sabitan. At yun po mga guys, mga farmers, puputol-putulin na po natin. Ito po ang ating binhi ng kamoting kahoy o yung balinghoy para gawin na po natin pantanim. Putulin lang po natin ang mga kalahating dangkal. At yan pa mga guys, mga farmers, ang atin pong pangtanim na kinuha kaninang umaga. Ito po ay itatanim na po natin dito po sa ating linandang taniwan ng kamoting kahoy.